Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating pong mga bisita. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa imbitasyon para po makadalo sa panambahan sa hapon na ito. Sa ating pong panimula, tayo po muli ay dumako sa panalangin. Tayo po lumapit sa ating Diyos at humingi ng biyaya na mula sa Kanya. Tayo po manalangin. Dakil ng Diyos at mga bagay ama, kami nga muli ay lumalapit sa inyo. Hiningi namin na inyo pong biyaya at patuloy kami na nagtitiwala na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kapahayagan ng inyo pong salita ay may turing na napapanahong pagpapaalala at pagpapalakas para po sa mga nasa inyo na. Magkaroon ng pagsasariwa sa inyo pong ginawa para po sa inyo pong mga tinubos. At para po sa mga wala pa po sa inyo, ang dalangin namin, O Lord, ay itong napapanahon na hamon at pagsusuri para rin po sa estado ng kaluluwa. At maging pagkakataon din ito upang magsisi sa kasalanan at lumapit sa inyo sa pananampalataya lamang. At mauwi itong lahat sa inyo pong kadakilaan lamang. Ito po ang dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Noon pong nakaraang buwan sa bansa ng Estados Unidos ay nagkaroon na isang very rare na event o kaganapan. Sa katunayan, ito po ay isang state funeral na kung saan ay dinaos itong state funeral na ito para sa former United States President na si Jimmy Carter. So si Jimmy Carter, siya po yung nagtaguyod ng mga paggawa ng mga bahay para po sa mga mahihirap. So last month ay naganap yung kanyang state funeral. Si Jimmy Carter, siya yung 39th President ng United States. At ayon nga sa kasaysayan ng Estados Unidos, ito lamang yung 12th o pang-12 na state funeral sa bansa na ito. So out of the 39 or more presidents ng mga namatay na, pang 12 lang na state funeral ito. Ngunit tanungin natin, dahil maraming pinagkakaiba, although may mga namamatay, hindi lahat ay nabibigyan na state funeral. So merong mga funerals, merong mga memorial services, at merong ding very few cases na state funeral. At sabi nga nila, ang distinction o yung pagkakaiba sa mga bagay na ito between a funeral and a memorial service generally is whether or not the body is present. Kung nandoon yung katawan ng namatay. Pag naroon daw yung katawan, ito daw ay funeral service, pero pag wala doon yung katawan, ito daw ay memorial service. Ito yung kanyang pinaka-distinction. And a funeral or state funeral naman, ito ay funeral na dinadaos ng government na kung saan ang buong constituent niya, yung mga citizens, lalo na dito sa pinag-usapan natin, yung mga constituents ng United States, sila ay nag-observe din ng state funeral. Ngunit ang bawat isa sa atin ay meron tayong individual affair, meron ang bawat isa ay dadaan na. So dadaan tayo sa affair natin, sa kamatayan, ngunit naisip ba natin kung saan tayo hahantong o saan tayo pupunta sa panahon na wala na tayo sa ating katawan. Maaring funeral service ang gawin ng mga maiiwan natin o memorial service ang gagawin para sa pagpapaalala o pag-aalala sa atin. Ngunit kung tayo mismo, naisip kaya natin kung ano ba ang ating kahinatnan. Hinimo ko po ang bawat isa na buksan po ang ating mga Biblia para sa teksto natin sa hapon na ito. Samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating Biblia sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo ni Lucas, Luke chapter 16, verses 19 to 31. Luke chapter 16, verses 19 to 31. The rich man and Lazarus. So there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water
and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Ito po yung ating teksto na gagamitin sa hapon na ito. Muli, ito yung Luke chapter 16, verses 19 to 31. Ito po yung tinatawag na the parable of the rich man and Lazarus. At ayon nga po sa Merriam-Webster, ito yung popular na dictionary, sabi niya, a parable is usually a short, fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. At sa katunayan, itong word na parable ay nanggaling ito sa Griego na salita na kung saan ito may paghahalintulad o pagtatangi, comparison. It is a comparison. And this parable, yung text natin sa hapon na ito, can be all too familiar with many different lessons being drawn from it. Maraming mga pagtuturo yung maaaring makuha sa parabola na ito. At karamihan nga ng naituturo ay marahil patungkol sa social flavor. Yung saan doon ay dapat mapagkaroon ng pagbibigay. Ngunit ito ay babala rin sa pamumuhay ng mga tao habang narito pa sila sa mundong ibabaw. Sapagkat may paparating na kamatayan at may paparating na pagitan sa buhay at sa mga patay. And this is the greater emphasis of this parable. It should move us from the temporal to that of the eternal. Yung mga dito lamang o may mga bagay na may katapusan tungo sa mga bagay na walang katapusan. At muli, galing dito sa teksto natin, sa parable na ito na maaaring pamilyar na tayo, ay gusto ko nga pong hanguin para sa atin sa hapon na ito ang simpleng mensahe. The temporal chasms in this brevity of life points us to the permanent division after death. Yung mga lumilipas na pagkakalayo o yung mga lumilipas na pagkakalayo sa maikling buhay na ito. Maiksi lamang ang buhay. Ito ay dapat na nagtuturo sa atin tungo sa pamalagiang pagitan matapos ang kamatayan. Ang mga temporal na chasms, yung mga pagitan sa buhay na ito ay dapat magturo sa atin patungo sa permanente na pagitan sa kamatayan. Napakarami pong iba't ibang uri ng pagitan sa buhay na ito. Naroon ang aspeto ng ekonomiya, aspeto ng dunong o yung education, aspeto ng profession, at pati nga rin po yung ating edad ay meron din pagkakaiba o may pagitan. So these chasms are but temporary because there are accounts na kung saan may mga tinatawag na rags to riches. Mula sa pagiging mahirap sila ay yumayaman. Meron rin mga from prince ay naging pauper. At meron din fools becoming kings. And likewise, the intelligent becoming fools, the young becoming old, and the living becomes the dead. So ito yung mga pagitan na realidad sa buhay natin habang tayo ay nasa mundong ibabaw. But these divisions are temporal. Gaya po ng aking nasabi, ito ay temporal lamang. Ito ay totoo habang tayo ay buhay. Ngunit sa ating kamatayan, ang mga pagitan ay permanente na. Hindi na mababago at wala nang katapusan. Kaya muli, the temporal chasms in this brevity of life points us to the permanent division after death. Makikita natin dapat dito yung mga pagitan, mga chasms. At hatiin natin to sa tatlong pagitan,
tatlong chasms. Unang-una ay yung great chasm in life, yung dakilang pagitan sa buhay. At ang ikalawa, ang mas dakila o yung greater chasm in death. And third, the greatest chasm in salvation. So naroon, may dakilang pagitan sa buhay, mas dakilang pagitan sa kamatayan, ngunit higit pang dakilang pagitan sa kaligtasan. So tingnan natin muna kung anong meron dito sa ating buhay. Isa nga sa pinaka-maituturing na mga bagay na evident sa ating teksto ay yung paggamit ng may akda na si Lucas, ang paggamit niya ng mga contrast. We can see it first in the life situation and lifestyle of the two main characters of this parable, yung rich man saka si Lazarus. There was the rich man, and at his gate was laid a poor man. Si rich man ay nasa isang marangyang tahanan o baka malaking bahay, ngunit ang poor man na ito ay siya nilagay lamang sa pintuan ng kanilang tahanan. The rich man can go to places with ease, with comfort, while the poor man is very sickly and only hoping for someone to carry him from place to place. Kailangan may magdala sa kanya. Kailangan may magbuhat sa kanya para ilipat siya ng lugar. He was laid. Inilagay siya doon sa pintuan ng bahay ng rich man. The rich man clothed in purple and fine linen. Maganda, marangya yung damit ng rich man na ito. He would walk around like a king, while the poor man was covered in putrid and fetid linen of sores. Nandun yung pagkakaiba kung paano yung kanilang pananamit. Si rich man, purple and fine linen. Si poor man ay ang bumalot lamang sa kanyang katawan ay yung mga sugat. The rich man is definitely very rich, lalo na nung panahon na ito, pag binanggit na purple, ay talagang yaman, yung magiging katangian mo. But the poor man is definitely very pitiable, nakakaawa. Kalunos-lunos yung estado na poor man na ito, nakakaawa beyond compare. Hindi lamang yun, the rich man feasted. So kumain siya ng marami. While the poor man desired to be fed. Desire lang niya yun. Gusto lamang niya siya'y mapakain. Pangarap lang niya yun at hindi yun nangyayari. Kumbaga sa atin ay suntok sa buwan na pangarap to be fed with the food. It was only a pipe dream and very far from reality. The rich man feasted sumptuously every day. Biruin natin araw-araw tayong nasa buffet. Parang ganito si rich man. Ngunit, atong poor man naman, the desire of the poor man was to be fed with what fell from the rich man's table. Dahil napakadaming ang pagkain nitong rich man na ito, ang pangarap ng poor man ay makakain lang kahit yung mga nalaglag na sa mesa. Wala pa naman sigurong 5 seconds, pwede pa. Pero dahil sa sobrang dami na pagkain, ay wala sigurong bumibilang ng mga leftover. Much more yung mga fell over. Kung tayo ititingnan natin, kung meron tayong mga karanasan na kumain sa buffet, ay wala naman sigurong may pakialam sa mga natirang pagkain. Pero paano pa yung mga nahulog? Lalo nang diretso ito sa basurahan. At ganito yung estado nilang dalawa. Yung pinagkaiba ng rich man sa kanyang karangyaan at yung estado ng poor man sa kanyang paghihirap. At sa verse 21, moreover, even the dogs came and licked his sores. Lumalapit yung mga aso para dilaan yung mga sugat ng poor man na ito. Sabi nga ng iba, ito ay aggravation of the misery and the dogs added to his sufferings. Ngunit sabi naman ng iba, ito daw yung pagpapakita ng kindness ng mga aso upang bigyan na kahit paano atensyon o ng care etong rich man. So kung ano man yung titingnan natin dito ay pinagkaiba na rin, tingnan natin bilang paghahalin tulad at pagtatangi ng kay rich man at pati sa aso. The dogs cared for the poor man in one sense, but the rich man didn't. So the rich man may have everything going for him, while the latter or the poor man seems to have everything going against him. Ito yung kanilang estado.
Walang nangyayari na tama kung tutusin dito sa poor man. At lahat ng pabor ay narito sa rich man. Kaya nga makita natin mga kapatid, bagamat ganito yung ginamit na kondisyon nitong dalawang karakter sa ating parabola, the earthly condition of man is not the basis of the status of the soul. Bagamat ko sa ating kaisipan ay punong-puno ng pabor itong mayaman. Hindi yan ang panuntunan ng kondisyon ng kaluluwa. And the same is true. Hindi dahil tayo mahirap sa mundo na ito, ay ganun din ang kondisyon ng ating kaluluwa. Men are not to be valued according to their income, to their intellect, to their influence, and certainly not on what they do not have. Hindi ito yung basehan ng ating kaluluwa. Wealth is not evil in of itself. Being rich does not necessarily mean selfishness, thoughtless, and dead in sin. And on the other hand, being poor does not necessarily mean living in faith and walking in grace. Marami dito sa mga bagay na ito'y self-inflicted. At meron din sa mga bagay na ito na maaaring pinagkaloob sa iyo ng Diyos para gamitin. But the chasms o yung pagitan sa kanilang estado ay totoo rin sa nakikita natin sa ating paligid. Hindi tayo lahat ay pare-parehas. Merong pagitan na realidad sa ating buhay. The chasms in this life are great, affecting our bodies and has an impact on our soul. It was not mentioned how Lazarus learned to trust God, but definitely the rich man never exercised compassion. Makikita natin ang si Lazarus ay siya'y may pananampalataya sa Diyos. Ngunit itong mayaman na ito, kahit nakikita niya nakahabag-habag na, nakakaawa na yung estado ng poor man na ito, wala pa rin siyang compassion. So ito'y pagitan na naman. Ngunit ito'y temporal na pagitan sa buhay. Noong pong July 2019, nag-publish yung CNBC, ito yung isang broadcasting network, na kung saan yung toy maker na Lego, yung mga building blocks, sila ay nag-survey ng 3,000 na children aged between 8 and 12. One simple question. They ask what the children wanted to be when they grew up. Ayun lang naman yung tanong. 3,000 yung tinanong. At ang naging resulta, a third of them, so 1,000 out of 3,000, wanted to be a YouTuber. Gusto nilang sumikat. Gusto nilang kumita ng maraming pera. Gusto nila na ang atensyon ng mundo ay mapunta sa kanila. Walang pinagkaiba sa rich man na ito. Not much different from the rich man wearing purple and fine linen, sumptuously feasting every day. Dahil gusto na rich man na ito na nasa kanya yung tingin at yung admiration at yung aspiration ng mga tao. These are the very same things we see people flaunting online. The audacity, calling for attention, and glorying in arrogance. Nakakalungkot, ngunit ito'y totoo at paghahambing muli na ang mga bagay na ito yung realidad na pagitan at mga gustong makamtan ng mga tao. Ngunit ang mga tao na wala kay Jesus, unbelievers, they waste away what they have because they glory in this world. Tinataas nila ang kanilang sarili. Tinataas nila ang anumang meron dito sa mundo na ito at nandoon ang kanilang atensyon ay papunta parati sa kanilang sarili. At sabi nga sa lumang tipan, sa Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24, patungkol sa mga mapagmataas, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows the Lord. Ito lang narito ang comfort na bagamat maaari ka maging mapagmataas sa buhay na ito, ay lilipas din ang panahon ng pagmamataas. Kaya nga, kung ikaw ay na kay Kristo, maging hamon din sa iyo yan. Believers are to be tested for their exercise of godliness
through the demonstration of selfless love. Ito ay nakikita ba sa mga mananampalataya na yung ating pagmamahal ba ay kagaya ba ng mayaman na ito? Na mayroon na tayo nakitang Lazaro, ngunit hindi pa rin natin binibigyan ng pagmamahal. What God has greatly provided for us must be used for those who are in greater need. And this includes discernment, stewardship, and compassion for them. Ang anumang yaman na binigay sa iyo sa mundo na ito ay dapat mong gamitin upang magkaroon ka ng kaibigan magpawalang hanggan. Sapagkat ito yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. He gave Himself for us. He provided our most evident need. And that is reconciliation with God. Kung ito'y binigay sa atin ng Diyos at natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya at kung ang buhay natin ay totoo na pagpapakita ng biyaya ng Diyos, ano ba yung bagay na pinagkakait mo para sa iyong kapatid? Do Christians see the cause for the greater kingdom? Narito tayo nag-i-invite ng mga wala pa kay Jesus. Tayo ay nag-i-invite sa mga kakilala natin upang dumalo sa iglesia at mapakinggan ang ebanghelyo ng kapatawaran. Or do we use our various gifts for the edification of the church? Ginagamit ba natin yung mga pinagkaloob sa atin ng Diyos na mula lamang rin sa Kanya para magbigay ng pagpapatibay sa bawat isa? Or do we even honor the mandate of evangelism, having salvation as the greatest need of all? Alalahanin natin mga kapatid, meron lamang rin nagbahagi sa atin ng ebanghelyo. Merong kinasangkapan ang Diyos para itawid sa atin ang ebanghelyo. At ito nga'y ating natanggap at ating nakuha. Ito ba ay hindi mo ibibigay sa iba? Habang nandito tayo sa mundo ng ibabaw, habang tayo ay narito sa mundo ng mga buhay, bagamat merong mga pagitan sa estado ng ating buhay, naway hindi maging pagitan ang paghahatid natin ng magandang balita ni Jesucristo. At tayo nga'y mag-move. Mula dito nakita natin kung ano yung sitwasyon ng rich man at si Lazarus mula sa mundong ibabaw. But there is that greater chasm, o yung mas dakilang paghiwala, yung pagitan sa kamatayan. So matapos na napakaraming paghahambing, napakadaming contrast between the rich man and Lazarus, ay nagkaroon din ng same na nangyari. For all the contrast that they were mentioned, finally there was a similarity. At ang tanging parehas lamang kay rich man at kay Lazarus ay parehas silang namatay. Ito lang yung bagay na parehas sa kanila. But the manner was very different. Bagamat parehas sila namatay, yung manner na kanilang pagkamatay o even after ng kanilang pagkamatay, ito yung magkaiba. Lazarus was carried by the angels to Abraham's bosom while the rich man was buried. Ngunit kung titingnan natin sa account na ito, sabi sa verse 23, ay matatagpuan natin na meron pa rin silang memorya. They still have that memory and an ongoing experience. Meron pa rin silang nararanasan kahit magkaiba sila ng pinatutunguhan. The rich man is in torment. The rich man is conscious. Kilala niya si Abraham. Kilala niya si Lazarus. And he sees that great distance and that they are far off. Nakikita ng rich man na ito na merong malawak na pagitan mula sa kinalalagyan niya at sa kinalalagyan ni Lazarus. At siya nga'y tumangis. Sabi niya, Father Abraham, have mercy on me. Mahabag ka sa akin sapagkat napakasakit. In torment siya, in anguish siya sa walang katapusang apoy. As wealthy as the rich man was when he was alive, he is just as likely to die as Lazarus did. Ito nga lang yung parehas sa kanila. And being poor does not even save us any more than the rich. Mayaman ka man, mahirap ka man, parehas at lahat tayo ay mamamatay. Ano man yung mga pagitan natin sa mundong ibabaw na ito, lahat tayo ay papantayin ng kamatayan. Each one returns to dust,
from which we were made. Babalik at babalik tayo sa alikabok. Worldly goods cannot prevent death. Iniwan ng rich man yung kanyang purple and fine linen for sure. Natapos din yung sumptuous feeding niya every day sa kanyang buhay. Ngunit iniwan din ni Lazarus yung mga sakit mula sa mga source niya mula nang siya'y namatay. All these treasures and all these hardships in life cannot add a second and a breath to our life. Naroon may katapusan ang pagitan. Temporal lamang. Ngunit sa oras ng kamatayan, ang temporal na pagitan na ito ay nagiging permanente na. When Lazarus died, the earthly torment stopped. When the rich man died, abundant pain replaced sumptuous feasting. Kaya maging maliwanag sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, at isa nga sa foundational na hamon sa iyong pinaniniwalaan ay ang paniniwala na kinukumpronta tayo sa ating pananaw sa kamatayan. Ano ba yung pinaniniwalaan mo sa iyong kamatayan? Hindi natin matatanggi na may kamatayan. Ngunit ano ba para sa atin ang kamatayan? Ang mga temporal na pagitan na sa buhay na ito ay dapat nagtuturo sa atin patungo sa permanenteng pagitan sa kamatayan. Death is not just a biological event. Oo, lahat namamatay. Biological event, yes. But it is not just that. It is God's penalty for sin. Yan ay ang hatol ng Diyos dahil sa kasalanan. It is in death that we are brought in this permanent chasm. At ang sabi nga ni Abraham, in order that none may cross. Walang makakatawid mula dito hanggang diyan at diyan patungo dito. Permanente ang pagitan ng kamatayan. Wala nang balikan. One-way trip yan, kaibigan. Death terminates existence in and contact with earthly life. Sa oras na tayo namatay, ay tayo nahihiwalay sa mundong ibabaw. Wala na tayong contact sa mundong ibabaw na ito. Yes, there is a place for mourning and remembering, but it is for those sa mga ating iniwan. Ngunit para sa atin na tayo, sa panahon na tayong namatay, wala na tayong contact sa kanila. At wala rin silang contact sa atin. At ang nakakalungkot lamang rin ay dahil napakadami ang very much excited na pag-usapan kung paano nga ba magkakaroon ng pagwawakas ang lahat ng bagay. Too much talk about general eschatology. But only few are concerned for their individual eschatologies. Anong mangyayari sa iyo sa panahon na ikay namatay? Lahat na kaalaman mo sa doktrina na salita ng Diyos o ayon sa mga katuruan o ano man yung pinanghawakan sa buhay na ito, what would benefit you sa araw na huli mong hininga? And in theology, after we die, ang tawag dito ay yung intermediate state. And this place, yung ating patutunguhan sa intermediate state na ito, is either one or the other lang. Walang criss-cross. Hindi ito pwedeng mangyari na ikay tatawid. Permanente na yan paglalagyan mo. And among many, this parable teaches us against reincarnation. Yung mabubuhay ka sa ibang mode. Maring mabuhay ka bilang butterfly or what. The dead pass to a different mode of existence. Hindi, ang tinuturo sa atin ay naroon na sila. Fix na sila doon. At ito rin ay pagtuturo laban sa doktrina ng purgatorio. Sapagkat permanente na ang kanilang kinalalagyan, wala nang aangat mula sa isang lugar patungo sa kabila. At ito rin ay nagtuturo sa atin laban sa limitadong duration lang ng pagpapahirap. Walang limit. Endless ang paghihirap sa impyerno. But after the intermediate state, there is that final state. Consummation sa pagbabalik ng ating Panginoon. Na kung saan bubuhayin niya mga patay at bibigyan ng katawan. Ang mga pinagpala na nasa paraiso sa bosom ni Abraham ay lalo pa na magpapala dahil meron na silang katawan. Ngunit ang mga nandoon sa impyerno
ay lalo pang maghihirap dahil ngayon meron na silang katawan para mas lalo pang mataimtim ang kanilang paghihirap. Kaya nawa ay tingnan natin, dahil permanente pala mangyayaring pagitan sa kamatayan, what we have in life is a blessing that God gives, sustains, and terminates. Death is the great equalizer. And the temporal chasms in life are abolished in death only for us to see that greater chasm towards eternity. Malayo ang pagitan, gaya na nakita ng rich man na ito. At ganun din ay nakakalungkot sa lahat na mapupunta doon, napakalayo ng pagitan na kanilang makikita. Life is rightly to be appreciated, responsibly cared for, and never be taken for granted. Binabaliwala mo na lamang ba ang buhay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos? At hindi mo ba iniisip ang iyong kamatayan na siyang papupuntahan ng bawat isa? Life has its terminal point that must be accounted for. Meron tayong terminal point o yung dulo na tuldok ng ating buhay. Siguro parang po mas lalo natin makita dahil binanggit ang terminal. Ang pinakamalapit siguro na terminal sa atin ay yung GMA Kamuning. Kung ikaw ay papunta sa southbound, ilang terminal pang yung patutunguhan o dadaanan bago ka umabot doon sa huling o last station ng Taft. Pero kung ikaw naman ay patungo sa northbound, ay dala-dalawang stasyon na lamang ang iyong dadaanan, Q Ave at North Ave. Parang buhay yan, kaibigan. Ang nakakalungkot dito ay hindi mo alam kung ilang stasyon pa ang iyong dadaanan sa buhay na ito. At pagdating mo sa stasyon na iyon, ikaw ay bababa din. Bagamat gusto mo pang mabuhay, oras na para ikaw ay bumaba. What lies ahead and what lies behind, that is the greater chasm in death. Mas dakila ang pagitan doon sa kamatayan. Kanina nga pong umaga ay nabanggit nga ilan lamay na yung napagdaanan ng ating iglesia. Siguro po ay karamihan sa atin ay naka-attend na isang lamay. Parati ko rin po sinasabi na tuwing may lamay ay unti-unti tayong lumalapit sa harapan. Mula siguro tayo nakaupo sa likod pero hindi natin napapansin, unti-unti tayo lumalapit sa harapan at darating yung araw na tayo na yung nakaratay doon sa harapan. Papalapit at papalapit hanggang sa tayo na mismo yung pinaglalamayan. Isipin natin, mga kaibigan, anong mangyayari sa atin sa panahon na iyon? Bagamat realidad ang kamatayan, isipin rin natin kung saan. The rich man, probably, kung sa panahon natin ngayon, siya namatay sa isang top-end o high-end ng ospital. Ngunit itong poor man na ito, siguro ay namatay na lamang siya sa kalsada. Na wala man lang ni kahit ano. But a more pertinent question that we don't know is when. Kailan? Kailan tayo mamamatay? Sigurado na tayo ay mamamatay, ngunit kailan tayo mamamatay? Yan ang tanong na hindi masasagot ng bawat isa sa atin. And the solution to death is not what science or all earthly efforts we could do for it. Bagamat anuman yung advance natin sa mundo na ito, ay hindi natin masusolusyonan ang kamatayan. Ngunit ang tanging solusyon lang sa kamatayan ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo. What the Savior has done for sinners. Death is the decisive temporal or terminal point for all moral opportunity. Oras na ikay mamatay ay wala nang pagsisisi sa kasalanan. Kaya ito'y pagtawag sa iyo na habang buhay ka pa, habang meron pang hininga na binibigay sa iyo ang Panginoon, yan ay pagkakataon na naman upang magsisi sa kasalanan habang ikaw ay buhay pa. Maraming tao namamatay sa hindi inaasahang panahon at pagkakataon. Maraming mga tao na hindi man lang nila iniisip na yun na pala ang huling araw ng kanilang mga mahal sa buhay. At ang marami rin ay namamatay in a very ironic manner. Si Sam Kinison, isa siyang stand-up comedian, ngunit siya ay former Pentecostal preacher. So ito'y deemed na man of God sa pananaw ng mundo.
He joked about drunk driving. But in April 1992, his car was struck head-on by a drunk driver. So the irony. At ang last words niya, "Why now? I don't want to die." Ito rin naman yung sigaw ng bawat isa siguro na wala kay Kristo na sa panahon na kanilang huling hininga. Bakit ngayon pa? At ganito rin siguro yung sasabi na rich man sa parable na ating tinatalakay. Bakit ngayon pa? Ayaw ko pang mamatay. Pero ito na yung oras ng iyong kamatayan. Tragic, definitely. Ironic, absolutely. So as living outside the life giver. Kung ikaw ay namumuhay na wala ka pa kay Kristo, yan din ang iyong kahinatnan. At sa ating buhay, we must always think of death. Wala pong mabubuhay na magpawalang hanggan. We must always think of our death. Lazarus was comforted while the rich man is in anguish. Siguro kung tatanungin natin sarili, walang mamimili doon sa pinuntahan ng rich man. At ito nga rin ang panahon na kung saan tinatanong ka ng Ebanghelyo at tinatanong ka ng Diyos, why would you still desire to perish? At narito na ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Why would you still perish and die? Bakit? At ang tanging magiging kasagutan o explanation lamang dyan ay yung higit na dakilang pagitan sa kaligtasan. Bagamat totoo na meron tayong mga pagitan sa mundo na ito, sa habang tayo buhay pa, at totoo merong mas dakilang pagitan sa kamatayan, ngunit ang pinakadakilang pagitan ay ang estado ng kaluluwa sa kaligtasan. The rich man is begging Abraham to warn his relatives and loved ones to flee from the wrath to come. The rich man is damned for eternity, but cries out for mercy, desperation for even the slightest of relief. Naidip man lang kahit saglit yung kanyang dila. At ang tugon ni Abraham, they have Moses and the prophets. The relatives of the rich man may have the very word of God, the very rich means of grace available for them, yet poorly desired. Kung ano man yung yaman nila sa mundong ibabaw na ito, na naroon na ang salita ng Diyos na available sa kanila, ngunit hindi nila ito dinidesire. Ibang bagay ang kanilang desire, mga makamundong mga bagay. But the rich man insisted, unless someone goes to them from the dead, meron galing sa mga patay na lalapit at pupunta sa kanila. Ito na lamang siguro para lamang bigyan ng babala yung kanyang mga mahal sa buhay. And isang bagay na tinuturo sa atin dito, that reading and knowing the scriptures is not salvation, but by believing the precious truths by faith in Christ. Napakaraming mga matatalino, marami na napakadakila at bihasa sa salita ng Diyos, ngunit they would end up in hell. Hindi ibig sabihin na kabisado natin ang salita ng Diyos, yan ay siguradong kaligtasan. Isa lamang tingnan natin ay ang mga Pariseo. Sila yung experts sa salita ng Diyos. At pinakatanging Pariseo siguro ay si Apostol Pablo, na bago siya maligtas, siya nga ay talagang, sabi natin, Pharisees of Pharisees. Siya na yung pinakamataas sa mga estado ng Pharisees. But in his road to Damascus experience, siya ay binago. Sino makapag-isip na ang isang tao na ito ay magbabago? Hindi dahil sa kanya sariling kagustuhan, ngunit siya ay binago ng Diyos. And unless we encounter Christ in a saving manner, ay naroon yung pinakadakilang pagitan sa ating kaligtasan. At yung dalawang disipulo na matapos na lamang na mamatay si Jesus sa krus, dalawang disipulo on their road to Emmaus, na sila'y binigyan ng Bible study ng ating Panginoon, na kung saan sinabi niya, all scripture points to Christ. Ayan ay panawagan to pay attention to the Word of God. Yes, dapat tayo makinig sa salita ng Diyos.
Ngunit higit sa lahat ay dapat makilala natin na nakapagliligtas si Kristo. People will not be persuaded by the truth of the gospel because of the greatest chasm between sin and salvation. Mas dakila ang pagitan na iyan. Marami ang naghahanap na ibang mga bagay maliban kung sino yung pinupunto ni Moises at ng mga propeta. Napakarami, lalo na sa ating mga kababayan noong nakaraang buwan lamang, ay naghanap ng mga supernatural, miraculous, superstitious, at even mga favor na hinihingi nila sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang sabi sa atin, it is whom Moses and the prophets testify. At ang mensahe nga ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ito'y pinadala, umabot sa atin ngayon para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At mga mananampalataya ay umaapila sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga katrabaho, sa mga mahal natin sa buhay na si Jesucristo na nabuhay mula sa patay. At ang kanyang mensahe ng kaligtasan ay ang ating inaabot habang sa buhay na ito'y mata mo na ang kapatawaran. Praying for the mercies of God to reach from the greatest chasm in the state of the soul. Dahil ito lamang ngayon tanging pwedeng magtawid sa iyo tungo sa buhay magpakilanman. Para sa mga anak ng mga mananampalataya, hinahatid ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, pati ang patutuo ng iyong mga magulang na mananampalataya. It is a picture your parents like that the rich man was appealing to Abraham for you. Pinapanalangin ka patungo sa kaligtasan. At para rin sa mga kaibigan at mga kamag-anak ng mga mananampalataya, ito rin yung larawan na kung saan ay pinapadala ngayon sa iyo ang mensahe ng kaligtasan. It is being sent for you to have salvation. Christ rose from the dead according to the Scriptures, such that our hope is not in vain. Ang lahat ng pag-asa mo kung meron dito sa mundo na ito ay mawawala. Iiwan mo rin. Ngunit ang kung tanging pag-asa mo ay na kay Jesus, hindi yan mababaliwala. And unless you believe in Christ, you will die in your sins. And once again, bakit mo i-desire na mamatay sa kasalanan? Believers shall not eternally die, but live to tell the goodness of God. Psalm 118:17. Narito ngayon ang iyong mga mananampalatayang kaibigan, mga kamag-anak, mga mananampalatayang magulang na ikay pinagpe-pray upang sa kaligtasan. We tell of the goodness of God. Nang sa ganun ay maabot kayo ng mercy ng Diyos. Si Jim Elliot, kasama pong 4 na other Christian missionaries, they reached out to the Waorani tribe in Ecuador. They were attacked and speared to their deaths. Ito yung kanilang naging konklusyon ng kanilang buhay. Sila'y sinibat hanggang sa kanilang kamatayan. Ngunit dahil sa kanilang kamatayan, inabot sila ng habag ng Diyos. Ang tribo na ito na bagamat inabot nila para mahatiran ng Ebanghelyo, hindi in vain ang kanilang kamatayan sapagkat marami din ang nakita at naranasan ang kapatawaran sa kasalanan kay Kristo lamang. By their deaths, the Waorani tribe came to life. They were reached by the mercies of God, and although they die, they have eternal life. At ito rin yung panawagan ng mga mananampalataya na yung relatives, na iyong mga kaibigan, na iyong mga magulang, na sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa ginawa ni Jesus para sa iyong kasalanan, ikaw ay manampalataya sa Kanya. At bilang pagtatapos, sa paligid ng parable na ito, mga kapatid, mga kaibigan, napakaraming pagtatalo pa rin kung ito nga ba'y totoo na kwento o kwento lamang. Theological giants throughout history believed that the parable of the rich man and Lazarus is a true story. Church fathers like Irenaeus, si Jerome, even John Calvin himself, believe it to be not just a story,
but a true narrative. Maraming naniniwala na ito totoong-totoo. They have their reasons. Pero hindi tayo dapat ma-sidetrack sa mga totoong issue ng buhay. Bagamat ito ay binigyan tayo at pinakita sa atin yung mga pagitan sa buhay na ito, permanenteng pagitan sa kamatayan at mas dakilang pagitan para sa ating kaligtasan. We must not be sidetracked. This is the reality of this fallen world. Ang mundo na ito, napakaraming bagay na binibigay upang tayo'y malihis. Sinners getting busy by the cares of this world, sidetracked from the matters pertaining the soul. Ikaw ba'y nabubuhay ngayon na hindi mo nakikita ang iyong kamatayan? Ikaw ba ay nabubuhay ngayon sa pamamaraan ng pamumuhay na mukhang wala ng kamatayan? O ikaw ba ay nabubuhay ngayon dahil lang nasa isip mo lang ay you only live once? Kapatid, kaibigan, tingnan naman ninyo ang nangyari sa pagitan ng rich man at si Lazarus. Wala nang balikan. At ang panalangin niya o yung daing ng rich man na ito na para sa mga mahal niya sa buhay na habang buhay pa, sila'y magsisi at manampalataya. Yan ang higit na dapat paglaanan ng tuon ng mga wala pa kay Kristo. At kayo rin nga'y parating pinapanalangin ng inyong mga kakilala, mga kaibigan, mga kamag-anak at mga magulang na nasa Panginoon, na hindi kayo malihis at ang habag ng Diyos ay umabot sa inyo. Mula sa permanente at pinakadakila na pagitan sa kasalanan at kaligtasan, tungo ngayon sa mas dakila na pagitan ng kamatayan hanggang sa temporal na dakilang pagitan na buhay na ito. Ang pinakamaiksing pagitan siguro ay mula dito hanggang sa inyo. Naririnig ninyo ang ebanghelyo na pinapahayag sa iglesia na ito week in and week out. Naririnig ninyo si Jesucristo ang ganyang ginawa para sa mga makasalanan every Sunday of the year. Ngunit ganun pa man, ang kakulangan ng pananampalataya at ang pagtalikod o yung pagtakip sa ating mga tenga, yan ay bungad ng kasalanan. Christ is the only safe passage mula sa pinakadakilang pagitan na yan. Maaring ay hindi tayo makakatawid mula sa mga pagitan na yan, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, siya ang magtatawid sa iyo tungo sa buhay na magpawalang hanggan. It does not matter what you believe in hell or not. Jesus certainly does. And thank God for our lives, yes, but be ready in your death. We bear the hope of the great news of salvation from Christ who rose from the dead. Sabi nga ni Pastor Tom Ascol, what makes faith hard and unbelief easy is losing sight of things that are true. Pag nalilihis ang ating kaisipan, ating mga mata sa mga bagay na totoo, diyan din pumapasok ang kawalan ng pananampalataya. The life chasms are true. Hindi tayo pare-parehas. May mga pagitan tayo sa ating buhay. At totoo rin ang pagitan sa kamatayan. At higit na totoo ang pagitan sa kaligtasan. The gospel of Christ is the only way for salvation. At yan din ay totoo. Lahat tayo mamamatay dahil lahat tayo makasalanan, ngunit ang ilan ay mabubuhay dahil sa kay Kristo na binigay niya ang buhay niya para sa kapatawaran ng kasalanan. The rich man was not even praying for his salvation, but to the salvation of those who are still alive. At ikaw ay buhay pa rin hanggang ngayon. Kasama ka siguro sa iniisip na rich man na ito. Ngunit higit sa lahat, kasama kayo sa pinapanalangin ng iyong Kristiyanong kaibigan, ng iyong Kristiyanong kamag-anak, at ng iyong Kristiyanong kakilala, at ng mga Kristiyano na matamo mo rin ang kapatawaran ng kasalanan. It is for us all who are still alive. Wala nang gamit ang parable na ito para sa mga patay. Hindi na nila maririnig ang mga katuruan na ito at mga napakayaman at pag-asa kay Kristo, kundi lalo lamang rin nila makikita ang napakadakilang pagitan
mula sa mundo ng mga buhay magpakilanman, hanggang sa walang katapusan ng apoy sa kamatayan. At nawa hanggang buhay ka pa, at naririnig mo ang ebanghelyo na pinapangaral, ito ay para sa iyo, para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, at higit sa lahat, para sa buhay na magpawalang hanggan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat nga po muli sa panahon na ito na inyo pong binigay sa bawat isa na kami ngay nakapagbulay-bulay ng inyong salita at nakita namin yung mga pagitan sa mundong ibabaw at lalong-lalo na sa kamatayan. Ang dalangin namin, O Lord, na kayo po'y mahabag din sa mga wala pa po sa inyo, na habang meron pang buhay na kayong pinagkakaloob sa kanila, ay sila rin po ay maabot ng inyo pong biyaya. Ang dalangin rin namin na sila nga rin po ay lumapit sa inyo sa pagsisisi at pananampalataya at hindi nawa nila hanapin at hangarin at hintayin ang huling araw na kung saan huli na ang lahat para sa pagtawag sa inyo sa kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po baliwalain ang ganitong mga panahon sapagkat ang panahon ngay tunay na masama at hindi rin namin alam kung kailan ang aming huling panahon. Ito pa aming dalangin sa ngalan ni Jesus.